Okay, isang magandang hapon po sa atin lahat. Ito na naman po ang inyong likod, Felic Demos, para sa Kakampi Online. At makaka-online po natin ngayon, walang iba kundi si Doktora Aurora Parong, ng isang director po siya ng Amnesty International Philippines. Magandang hapon po sa iyo, Doktora. Magandang hapon, Fe, at sa ating mga tagapakinig. At alam mo, global na tayo, marireach tayo sa buong mundo, Okay. Doktora. Kaya gusto lang natin kasi medyo napapanahon at kayo ang nakausap namin regarding dito sa nangyayaring sitwasyon dito sa Mindanao. Bigyan nyo nga po kami muna ng parang pinaka-background. Bakit pa nagkakagulo ngayon sa Mindanao? Unang-una siguro, nandun kasi yung Memorandum of Agreement between the Government of the Republic of the Philippines at saka ng MILF regarding ancestral domain. And initially, dapat magkakapirmahan sa Malaysia, formal na pirmahan, ano? And nagulat na lang yung mga tao kasi marami yata hindi nakakaalam nito. Okay. Kung anong nilalaman niya. Yan, yun nga po yung gusto natin malaman kahit kami sa amin, sa party namin, lalo yung mga OFWs, marami po nagtatanong, ano nga ba yan? Bakit ba biglang nagkaroon ng ganyan? At ba't nagkagulo? Yun. Kaya ngayon, ito yung time na pwede nating ipaliwanag in layman's term, di ba po? Doktora? Oo, okay. Sige. Doktora, paano ba ito nagsimula? Okay, sa Malaysia dapat magkakapirma. Ano ba ang laman nitong MOA na to? Kasi alam naman nating lahat na matagal nang merong gulo doon sa Mindanao, di ba? Dahil meron yung MILF na nagdenais na magkaroon sana ng independent autonomy from the Philippine government. Ngayon, 4 na dekada na ba yan na gulo, no? So, bata pa tayo nun, Doktora. Initially, nagkaroon ng agreement kasi with MNLF, di ba? Kaya na-create yung Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ngayon, dito sa MOA, gustong magkaroon ng isang Bangsamoro juridical entity. Para sa amin sa Amnesty International, gusto sana namin na magkaroon din naman talaga ng isang peace negotiations upang matigil na yung armed insurgency doon sa Mindanao, ano? Mas mahusay na mabigyan ng pansin ng mga ng gobyerno natin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan at mga karapatang pantao ng mga tao sa Mindanao, ke Muslim man sila, mga Kristiyano o mga lumads or yung indigenous people. Para sa amin, kung yung MOA ay magli-lead into real peace negotiations, ay sinusuportahan naman namin yon. Ngunit, yung nilalaman kasi nung Memorandum of Agreement ay hinggil sa ancestral domain. Ibig sabihin, merong ancestral domain ng mga Moro, meron ding ancestral domain ang mga lumads o indigenous people, no? So, kailangan kasama din sana na nakonsulta rin yung mga katutubo. Hinggil doon doon sa MOA, nalinaw naman na mukhang i-respeto ang mga kinaroroonan na ng mga Kristiyano, lumad, at saka ng mga Moro. Ibig sabihin, parang hindi naman ibabalik sa kung ano yung dati noong, kasi binabanggit na historically, meron talagang sultanate ng Sulu at saka ng sultanate ng Maguindanao at merong mga Atamanobos at saka mga Subanen nung matagal na panahon, mga 1500s, mga ganun, bago daw dumating si Magellan. At bago nagkaroon ng sa Pilipinas, ng talagang Republika ng Pilipinas. So, mukhang ang sinasabi dun sa MOA, kasi kasalukuyan pa rin namin talagang pinag-aaralan to. Pero may konting snatches tayo, general lang siguro, no? Na parang may effort na tingnan yung
claims ng mga Moro noon na magkaroon din ng autonomy, considering the history. Pero may recognition, sabi dun sa MOA, na i-recognize yung current demographic realities sa Mindanao. Yung ganon. So yun yung kabuuan ng parang storya ng mga pangyayari. Okay. So ngayon, doktora, sa makatuwid medyo may ilan ba rito, ilang libo ba ang apektadong mga tao ngayon dito? Ay, hindi Madami, no? Marami, thousands yan. Kasi syempre, malikal-kariring parte. Pero wala ako ng mga detalye sa ngayon. Pero meron silang sinasabing category A na immediately after 6 months daw, ay magkakaroon ng plebiscite. Yun. Tapos, meron naman yung mga areas na sinasabi nila na at mas malawak ito, special intervention areas na kung saan magkakaroon talaga ng development. At after 25 years, within 25 years daw, magkakaroon ng plebisito. Tapos, meron ding sinasabi sa MOA na aksyon ng Kongreso. So, ibig sabihin, kung ano man yung nilalaman ng MOA, ay mukhang hindi, parang mukhang memorandum of intent pa rather than talagang agreement na ipapatupad na lahat. Kasi dadaan sa Kongreso at dadaan sa plebisito. Dapat. At yun ang nakalagay din sa MOA. So, pero biglang magkakaroon sana, supposed to be, ng pirmahan bigla. Paano naman kasi pirmahin bigla na hindi naman tayo sinabihan kung ano nilalaman ng MOA kaya nagkikreate ng confusion. Diba? Opo, we have the right to information. At maraming mga tao hindi nakakaalam niyan. Una, yon. Pangalawa, dapat right to participate in matters affecting your life, diba? So, mukhang may consultations daw na ginawa pero hindi nakaabot sa nakararaming maapektuhan, including people like us in Luzon and Visayas. Yung ganon. Problemang nakikreate dito. So, may tanong dito sa katabi ko Pero, paano bigla naman nagkaroon ng biglang magkakapirmahan? Yun yung isang question na medyo, kakaiba. Na bigla na lang susulpot yung magkakapirmahan kung ganito pala yung process na dapat mangyari. Para daw mapatuloy yung plebiscite, magawa yung plebiscite, parang kung memorandum of intent man yan,